Maayong hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Hello, kamorkada. Call me Jasmine. Mag-almost 5 years na kami ng partner ko. Hindi pa kami kasal pero nagsasama na kami sa iisang bahay. Okay naman sana ang partner kong si Kaloy, kaso may ugali kasi siya na sa tuwing may disagreement kami, either siya or ako ang nag-start o may kasalanan, imbes na pag-usapan namin, para magkaintindihan po kami, mas pinipili niyang hindi ako pansinin. Hanggang sa ako na lang ang nanunuyo kasi hindi ko naman matiis na hindi kami okay. Lately, napapagod ako sa ganitong setup. Recently lang, na-confront ko siya kasi may nabasa ako sa messenger niya na nagchat-chat pala yung ex niya sa kanya at ang kinasasama ng loob ko, nagtatanong ng apartment yung ex niya at ang nire-recommend niya ay yung apartment na katabi ng bahay nila. Pero mali din kasi ako dahil nangingialam ako ng messenger na hindi ko naman gawain. Basta na-feel ko lang nabuksan nung time na yon. Sinubukan ko siyang kausapin at hihingi sana ako ng pasensya kasi nga nangialam ako. Pero ayun, hindi na naman ako kinausap. Napapagod na po ako. Actually, napapalpitate na ako at humihilab yung tiyan ko sa nervyos na baka hindi na kami okay. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano po ang gagawin ninyo? Hanggang dito na lamang po. Ang storyng ito ay istorya ni Jasmine. Nasaktan na tayong pareho, may kasalanan di malaman kung sino. Pero ito na naman tayo, muling nagsasabing pag-ibig natin totoo. Muli pang susugal na asa sa isang laro na talo tayong dalawa. Bakit pa ba natin pipilitin kung di na sigurado sa damdamin? Bakit ba bumabalik sa laro na kung tawagin pag-ibig? Bakit ba umasa kayong nagbago ng nadarama? Pipilitin pa ba o hahayaan na pigilan na natin muling sumubok pa? Muli pang susugal na asa sa isang larong natalo tayong dalawa. Bakit pa ba natin pipilitin kung di na sigurado sa damdamin? Bakit ba bumabalik sa laro na kung tawagin pag-ibig? Bakit ba umasa gayong nagbago ng nadarama?
nangyayari? Bata ba yung jowa mo? Wala pa karamdam? Well, ganyan ang reklamo ng kadalas sa mga babae. Because we all know, alam naman natin na apaka-fragile ng pakiramdam ng damdamin ng isang babae, diba? Hindi mo nga lang mapansin na bagong haircut niya or bago yung damit niyang suot o hindi mo na amoy yung perfume niya, magtatampo agad yan. May mga maliliit na bagay na ginagawa mo sa kanya before, sinanay mo na gawin, tapos bigla mong in-stop. Naku, magdududa agad yan. Lahat naman tayo, pag pumapasok tayo sa isang relasyon, ang gusto natin ay assurance. Gusto natin kapanatagan ng loob, peace, calm, na kusang binibigay sa atin ng partner natin. Hindi doubts. Hindi yung pag may problema, hindi mo siya kikibuin. Sure ako, 100%. Yung babae, pag hindi mo kinubo, lulunurin niya yung sarili niya ng negative thoughts. At mahirap yun. Lalong-lalo na yung mga babaeng dumaan sa matinding pain before. Yung dumaan na sa pagkukwestiyon ng sarili nila and value nila dahil sa dati nilang karelasyon. I know sometimes may mga lalaki talaga na hirap i-communicate verbally yung emotions nila kasi hindi sila sanay. Pero ibang usapan na po yung pagiging avoidant. Huwag na huwag natin sanayin na ini-ignore ang partner natin or act cold kapag ka nagsishare sila ng something. Alam mo, nagkukwento sila ng mga ganap nila sa life, frustrations man yan, problema man yan, happiness man yan. Makinig ka. Be there for them. At magpakita ka ng emosyon kasi yun yung nararapat. Alam mo kasi, marami sa atin na ang iniisip ay maliit na bagay lang. Bakit kailangan ikatampo? Hindi ko lang siya kanausap, ikakatampo na. Yung mga maliliit na bagay na yan, yan yung anay na unti-unting sumisira sa relasyon. The emotional neglect, yung feeling unseen, unheard, unappreciated, yan yung mga pakiramdam na talagang patayin mo na lang ako, ayoko ng ganito. Ganon. Nakakapagod yun. When you have a partner that shows no feelings, emotions, especially during fight, like, galit na ako. Eto na yun. Nasa rurok na ako ng emosyon ko. And then siya, nagsaing ka na? Like, hoy, nakikinig ka ba? Nandiyan ka ba? Diba? Or pag nag-share siya nung magandang nangyayari sa buhay niya, achievements niya. Tapos, ang makukuha niyang reaction sa'yo ay wala. Nga. Ano ba? Nagkukwento ba ako sa bato? Iba kasi yung feeling na pag upset ka, kinukwento mo sa partner mo, nararamdaman mo, OA pa sa OA. Parang mas upset ka pa sa akin. Ano nangyari? Diba? Or pag may ichichika ka, may baon kang latest chismis. Kahit anong karga mo na ikukwento mo sa kanya, excited siya na makinig. Yung pareho kayong level ng energy and wavelength. Naku, panalo yung pag nahanap mo yun sa isang partner. Parang nagkaroon ka na ng BFF at jowa at the same time. Winner. Pero kapag ka, ito na, sinubukan mo mag-share sa akin, nakatanggap ka ng bonus or na-promote ka sa trabaho. Like, OMG, ito na yung inaantay ko talaga. Ito na yung pinagpa-pray ko. And he doesn't care. Very insecure partner. Kompetisyon ang tingin niya sa'yo. Ayaw niya na makitang mas umaangat ka kaysa sa kanya. Kasi feeling niya pag nangyari yun, kawawa siya. Tell me, bakit ganun yung mindset? Bakit nga ba? O ka, diba? Tell me, bakit nga ba? Bakit ganun? Hindi ba dapat chini-cheer nyo isa't isa? Dapat number one cheerleader nyo isa't isa? We all want a partner who can feel. I mean, talk about feelings and work through problems together. Yun ang mga gusto natin. If your partner is not capable of sitting with his or her own feelings or emotions, paano kapag bigla na lang may lumabas na problema? Conflict ba? Na alam naman natin, ina-expect naman natin na mayroon talaga. Paano niya i-deal yun? Paano niya i-handle yun? Kung hindi niya maintindihan yung emotions niya, kung hindi niya ma-process yung sarili niyang feelings, ganyan yung nangyayari if you have low emotional quotient. I know someone who was very avoidant. Aware siya. Alam niya ang nangyayari. Nakikita niya naman. But he didn't want to do anything about it.
ang hirap i-handle nun. Alam mo yung tipong, mag-uusap nga kayo. Pero yung conversation napaka-shallow. Yung topic pa ulit-ulit. Kasi ayaw niyang mag-deep dive. Ayaw niyang palalimin pa yung usapan. Or magtanong man lang. Magkaroon man lang ng effort na magtanong tungkol sa'yo. Walang ganun. Ang babaw. Para sabihin ko sa'yo, mahirap magkaroon ng maayos na relasyon if you don't have good communication. Magulo. Away yan. Kasi, paano kayo magkakaintindihan? Ano to, hulaan na lang? Pakiramdaman na lang? Ganyan? Wala ba mga bibig? I mean, kaya siguro may mga tao na nandito sa ganitong klaseng sitwasyon na pinili na lang i-suppress din yung emotions nila until they cannot anymore. Or, suppress forever. Yun lang yung options eh. Pag nangyari yun, apektado ang lahat. Walang peace sa buhay at bahay if isa sa inyo ay nararamdaman na yung emotionally, mentally, financially drained and neglected. Remember this, men settle where there is peace. At kayang-kaya naman ibigay ng babae yan. Only when they are treated with love, respect, and care. Hindi kasi natin maaasahan sa isang babae na mag-build ng isang sanctuary sa loob ng tahanan kung ang puso niya and soul niya ay pagod na. A peaceful home starts with how you treat a woman who holds it all together. Kasi pag naramdaman niya lahat ng negatibong bagay na ito, unti-unti siyang magbabago, unti-unting titigas ang puso niyan at mawawala ng pake. Kaya don't be so blinded by love. Huwag natin i-ignore yung mga red flags, yung disrespect. Huwag natin i-convince yung sarili natin na love means enduring all this pain. Do not settle or beg for bare minimum, ate ko. Hindi po worth it na i-sacrifice yung peace just to make him feel comfortable. Alam mo, ang gusto kong gawin mo ngayon is to put yourself back together. Huwag nang padadali pa sa trap. Mas maganda din na ma-discover natin yung patterns of manipulation. Baka biktima ka na. Yung emotional abuse, yung control. Eto, isa-isahin natin. Baka sakaling makatulong. Lalong-lalo na sa mga nanonood dating kamorkada. Malalaman mo yan if ang takbo ng relasyon ninyo ay chaotic, magulo, walang peace. May mga tao kasi, especially yung mga narcissists, hindi ka naman talaga nila truly love. They analyzed you para makontrol ka nila. You know what I mean? Pag-aaralan ka nila, aalamin nila kung anong nagpapasaya sa'yo and slowly take it away from you. Sila yung mga taong gustong-gusto nilang kina-question mo yung sarili mo until you feel lost. Ayaw ka nilang maging masaya. Ayaw ka nilang maging matapang because you might leave them. Kaya they break your confidence to make you feel small. Para may control pa rin sila sa'yo. Para sumunod ka pa rin sa kanila. And this behavior is intentional. May nabagit ka rin sa kwento mo na about the apartment thing na yung jowa mo ay chinachat yung ex niya at sinasuggest na kunin yung apartment malapit sa bahay ninyo. Like, it's a major red flag, be. I mean, we don't care kung may mga babaeng nagme-message sa kanila, sa partner natin, may mga ex na nangungulit, kaka-message na ganyan. Pero nagkakaroon lang tayo ng pake if sinusubukan nilang i-hide yun sa atin. Minawagay-way na ang watawat. Ano to? Ang mamatay nang dahil sa'yo pa rin ang atake. No, ate ko, wag. Sana, may napulot ka sa mga nabanggit natin kanina. At sa mga payo pang ibibigay sa atin ng ating mga kamorkada, comment na po kayo. Kung saan man kayo nanonood ngayon, Facebook, YouTube, Spotify. Ngayon pa lang magpapasalamat na ako. Thank you so much dahil ramdam na ramdam ko po ang suporta ninyo. Yan yung connection nating dalawa. Hindi mo hinahayaan na parang nakikipag-usap lang ako sa hangin dahil pinaparamdam nyo po. And thank you. Patuloy lang sa pagsuporta. At patuloy lang po sa pagsasend ng inyong kwento. I-message nyo po kami. More stories with Bettina Briones. Yan muna. Sa ngayon. See ya next time.